At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, hingi muna tayo ng update mula sa Department of Health. Asik Albert, ngayong September ay World Alzheimer's Month. Yes. So para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ba yung Alzheimer's disease at sino yung kadalasan tinatamaan nito? Madalas, Asek Joey, nababanggit natin yung Alzheimer's. Sa Tagalog po, ang pinakamalapit na termino na ginagamit natin is yung sinasabing nauulyanin or nagiging makalimutin. Pero kailangan pong ipaliwanag, no, hindi lahat ng sinasabing senior moments, Asek Weng, di ba? Maririnig natin yan eh. Minsan ang boss namin sasabihin, nagkaka-senior moment. Pero hindi yun araw-araw. Kapag araw-araw po nagkakaproblema sa pag-aalaala, sa memory, sa ating pag-iisip, ibig sabihin parang nawawala ba yung takbo ng pinag-uusapan or even sa pagsasalita, nag-iiba at nangyayari ito araw-araw at madalas, hindi na po normal yon. Hindi po normal sa isang matanda na maging ulyanin. Yan po yung kailangan nating baguhin, no? At meron tayong mga simptomas, nabanggit ko na yung iba, meron pa yung iba nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang damdamin, sa mood, sa personality. Yung dating kasamahan natin na matanda na medyo outgoing, nakikipagkwentuhan, biglang tumatahimik, or pwede rin baliktad. Yung dating hindi masyadong makwento, medyo dumadaldal, tapos lalo ko yung ating pinag-uusapan is parang hindi ho ba tama yung saysay. Hindi ho ibig sabihin na may problema agad, pero dapat ikonsulta po natin sa ating doktor. So, kung may datos kayo dito sa Pilipinas, ilan po yung may Alzheimer's disease o dementia? Asik Weng, ang estimate natin sa Pilipinas, meron tayo siguro humigit kumulang mga 1,000,000. Ang karaniwan po ang nangyayari dito is yung ating mga senior citizens. Sa ating estimates, sa bawat 100 nakatatandang Pilipino, sa bawat 100 senior citizen, meron tayo siguro mga 10, so mga 10% na meron tayong Alzheimer's disease. Siguro sususugang ka lang yung sinabi ko kanina, no? Yung dementia kasi, pwede siyang maging resulta ng ibang mga proseso. So, yung sinabi kong datos na ito na 1 million, hindi lahat sila ay dahil sa Alzheimer's. Pwedeng meron tayong tinatawag na yung ating Lewy body dementia. Kung narinig nyo po yan, medyo sumikat Asik Weng kanina bago tayo mag-on-air, no? Yung pong celebrity na si Bruce Willis na hindi ho ba parang wala pang 2 taon pero ang bilis ng progression na nakita natin na okay siya, na literatura, nakakalungkot, no? Na parang pinasok siya sa isang senior home, alam na niya yung mangyayari. And then makikita mo every month may pagbabago na may nakakalimutan siya, hindi niya nakikilala. Iba naman po yun dun sa Alzheimer's na sinasabi. Ano naman ang pwedeng gawin, Asik Albert, para maiwasan yung Alzheimer? So, meron bang pwedeng gawin in terms of diet o kailangan talaga yung exercises for the brain? Tamang binanggit mo, Asik Joey, pareho. So, simulan natin sa exercises sa brain. Pwede nating sabihin na ang ating utak parang muscle yan. Pag di mo ginagamit yung muscle, lumiliit, nanghihina. So, ang ating utak, ganun din po. Maganda po na ating, lalo na po yung mga, napakalakas ng family values sa ating bayan, no, sa ating Pilipinas. Ating pong kamustahin, kwentuhan natin ang ating mga lolo't lola. Dapat, at saka alam niyo po, kahit pa ulit-ulit yung kwento, sanay po ako dyan kasi marami rin po akong matatandang naalagaan na ating bigyang halaga. Hindi yun nagmamadali tayo, hindi yun parang dinidismiss natin. Kasi yun ang nagtitrigger or nag-exercise dun sa kanilang mga neurons, dun sa kanilang utak para hindi ito magkaroon nga ng pagwala. Tapos yung sinabi mo, Asik Joey, yung diet, dahil marami sa dementia ay dahilan rin pwedeng vascular. Ibig sabihin, pag may diabetes ka, may high blood ka, habang tumatagal, imbes na maputokan ka ng ugat sa puso or sa ibang bahagi ng katawan, dun sa utak, hindi pumuputok, maliliit, tinatawag nila vascular changes, nagkakaroon ng maliliit na bara, kaya nagbabago yung pag-iisip. Pero yung matanong ko lang, meron din yung mga food supplements na iniinom para yung at an early stage, parang mga 40s, dapat umiinom ka na daw noon para parang prevention, hindi ka magkaroon yung mga ginkgo biloba, ganun, effective naman yun. Actually, Asik Weng, sa pananaw po ng DOH, basta ang ating dieta, ang ating pagkain ay balansyado, ang importante ho dito yung prutas at gulay. Napakarami ho kasi yung mga nutrients na kukuha sa prutas at gulay. At para sa matatanda, yung vitamin B. Yung vitamin B naman nakukuha sa karne, sa baboy, sa manok, sa isda. Kung kayo po ay vegetarian, nangyayari rin po yan, pwede yung sa tokwa, yung mga soy products, nakukuha po yung ating vitamin B. Hindi ho kailangan bumili ng supplement or gumastos, basta balansyado yung ating pagkain.
Okay, sa ibang usapin naman, ASEC, may babala ang DOH laban sa fake advertisements o posts sa social media laban sa pagbebenta ng produkto gaya ng mga dietary supplements. Ano ba yung detalye nito, ASEC? At speaking of supplements, ito na Asek Weng, no? Ulitin ko po, no, para sa lahat po ng ating mga manonood at nakikinig, ang DOH ay hindi nag-e-endorso ng kahit na anong produkto. Blanket po yun. Wala kaming binibenta, wala kaming sinasabi na ito ay okay or hindi. Pag may nakita ho kayo sa online, madalas may nagme-message sa akin, Asek Joey, Asek Weng, totoo ba to? Alam niyo po, basta may produkto, hindi po DOH yan. Hindi na ho kailangan itanong, wag niyo na hong i-forward. Sa Viber, may nagpo-forward rin na endorsed na deepfake na rin po ang ating kalihim sa Secretary Ted Herbosa. Nalaman namin, Asek Joey, kasi sabi ni Sec Ted, hindi ganyan ka-British ang aking English. Yung AI, British, si Secretary Ted, tubong Nueva Ecija, napakalinaw ng English niya na, alam niyo yung Filipino accent, so alam namin AI yun. Wag ho kayong maniwala doon. So wala. Kasi yung iba ginagamit Wala. yung pictures na kahit yung mga sila, dati sila Dr. Eric Speaking Tayag, of, banggitin ko na rin po, no, yung ating mga dating opisyales, makikita nyo, meron na rin na deepfake si dating Yusek Tayag, kawawa naman, nananahimik po sa retirement, binabanggit at name drop. Pati pala, i-extend ko na rin, no, I'm sure gusto nila malaman to, pati ang UP Philippine General Hospital ay hindi nag-e-endorso ng kahit anong produkto. Nabiktima na rin po sila, ginagamit yung selyo ng University of the Philippines Philippine General Hospital, parang DOH, hindi po kami nagbebenta, hindi kami nag-e-endorso. Pati si Doc Willie Ong, di ba? Yes, actually, Ginagamit din. ang dami lahat. Pati yung mga celebrity doctors natin na wala po. Actually, kasama po sa Code of Ethics ng ating mga doktor, bawal ho sa amin ang mag-endorso ng kahit na anong produkto. So, yung mga nag-endorso o yung ginagamit yung pictures nila na nandun sila sa product na yon, 'di ba? So, wala talaga yon. Wala yun. Huwag niyo hong paniwalaan kahit gaano ka-convincing, fake po yan. Okay, maraming salamat sa iyong updates. Asek Albert mula dyan sa DOH. Thank you.